Ano ba talaga yung dahilan bakit tayo nandito? Ano, Angelo? Para matuto kayo sa Bible. Okay? And alam niyo naman yung paparating, di ba? Na ano ba yung sineselebrate natin today? Sineselebrate natin yung Christmas. And pwede bang pakikuha yung nakapatong sa ref? Meron akong tatanungin dito na 3 tao. Kailangan ko lang malaman para sa'yo, ano yung relevance ng Christmas? Bibigyan ko kayo ng prize para sa paglalakas ng loob sa pagkasalita. Ito, ano to? Pagkain. Okay? Alam niyo itong baklava? Sino nakakaalam nitong baklava? Ito parang parang native delicacy to ng Greece. Anong relevance sa inyo ng Pasko? Bakit natin kailangang i-celebrate yung Pasko? O ito, matapang. Birthday ni Jesus. Birthday ni Jesus. Okay, yun yung unang-una para sa'yo. Sino pa iba? Meron pa bang iba? Dahil kabuhayan, di ba? Birthday din yun. Sige na nga, bigyan na nga kita. Sino pa may ibang sagot? Yun din yun eh. Birthday lahat kayo. Tinan mo, ang alam lang natin, meron bang ibang may sagot? So, hindi birthday, ito naman, kapanganakan. Sige na nga, para sa'yo. Okay. Ha? Pagbibigay, okay. Naibigay ko na lahat eh. Okay, pakinggan natin. Para po mag-share ng pagmamahal. So, ang relevance daw ng Pasko para sa kanya is para to give love on Christmas Day. Gusto ko sa inyong ipaalam, kasi ang alam lang natin nga, di ba, birthday ng Diyos ang Christmas. Pero actually, marami tayong dahilan para mag-celebrate. Hindi lang dahil sa birthday lang. Kasi marami sa atin, nagse-celebrate, ang alam lang natin, o sige, pagka Pasko, kailangan mabait tayo, kailangan pag Pasko, magbigayan tayo ng regalo. Pero alam ba natin talaga yung dahilan kaya tayo nagbibigay ng regalo? Lalong-lalo na yung iba sa inyo, mahilig kayo hunting ng mga ninong, di ba? O kaya yun yung panahon para mangangatok tayo ng mga sasakyan, para magtatawa, Merry Christmas po! O kaya sa mga bahay-bahay, sino sa inyo nangangaroling? Wala ba nangangaroling dito? Kayo nangangaroling, di ba? Yun yung tingin natin sa Pasko, it's a time para mangaroling tayo. Pero kung ano talaga kung malalaman nyo lang, kung ano yung relevance ng Pasko, sinasabi ko sa inyo, mas magandang i-celebrate ang Pasko kung alam nyo ang talagang dahilan. Ito yung sinabi nyo kanina. Pakibasa nyo nga to, ang Pasko ay beginning of God's humanity. Kanina sabi nyo, di ba? Birthday ito ni Jesus. Tama? So, ibig sabihin nun, bago ba siya mag-birthday, wala pang Jesus? Meron na. God actually existed. So, hindi ito yung simula ng kanyang buhay. Okay? Tandaan nyo, ang Diyos ay nandyan simulat sa pulpa nung unang-unang panahon nung ginawa pa lang ang lahat ng bagay. Ang Christmas ay simula ng kanyang pagkatao. Yun lang yan. But God was there even before. Pangalawa, basahin nyo nga ulit. And alam nyo, kung tatanungin nyo ako, mas importante to sa akin kesa dun sa birthday lang niya. Dahil pinanganak si Kristo, ang salvation process niya, or kung hindi nyo naintindihan yung salvation process, ang ibig sabihin niyan, yung plano niya para makapiling kayo ulit ay nagsimula. Nagsimula yon nung Pasko. Kasi ganun kalaki ang pagmamahal sa inyo ng Diyos. Pangatlo, kasi di ba, ano nangyari kahapon? Ano nagsimula kahapon? Yung simbang gabi nagsimula. Nagsimula yung simbang gabi, ang tawag nating mga Kristiyano ron, Advent. Okay, yun yung Advent. And alam nyo ba itong Advent? Ang pagsisimula ng Advent, di ba pinaghahandaan natin yung Pasko? Pero ano ba nangyayari pag Pasko? Pinapanganak ba ulit si Kristo? Hindi na. Nangyari na yun eh. Ano ang mangyayari sa future? Alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, someday, God will return. Someday, si Jesus ay magbabalik. Paano natin alam? It's all in the Bible. So ito, kung paano natin pinaghahandaan ng Pasko, kung paano natin pinaghahandaan yung Pasko, ganyan din ang paghahanda natin. Ano ba ginagawa natin pag Pasko? Di ba sinasabi natin, ay, kailangan maging mabait na tayo. Kung hindi kayo bibigyan ng regalo ni Santa Claus. Di ba? Parang ganyan yun dito. Someday,
God will return. At hindi natin alam kung kailan yon. So, kailangan nating ihanda yung sarili natin. Kasi ang sabi sa Bible, He will come like a thief in the night. Magugulat na lang tayo. Hindi natin alam yon. Bakit ba tayo nagre-regalo? Ba't natin naging ugali na every time Pasko, we expect, nag-aantay tayo ng gift. Kahit na t-shirt lang o kalendaryo, di ba? Nag-aantay tayo ng regalo. Bakit ba naging ugali natin na magbigayan tayo ng regalo every Christmas? Ito yung dahilan. Bakit? Inaalala natin that over 2,000 years ago, God gave us a gift. Tayo ay naregaluhan ng Diyos ng isang regalo. At ang regalo niya sa atin ay ang kanyang anak. Okay? Niregalo niya sa atin. At alam nyo, ang pagkakaiba, si Jesus, nung pinanganak siya, sino dito yung kasama yung anak? Sino kasama yung anak? Okay, kasama saan anak mo? Ano pangalan anak mo? Daniel. Ilan taon na si Daniel? 1. Alam mo ba kung ano mangyari kay Daniel pagka 16 years old na siya? Hindi mo alam? Lalaki siya. Hindi. Pero hindi natin alam kung lalaki siyang ano. Di ba? Sino pa ibang may kasamang anak? Medyo mas malaki-laki. Ikaw, ilang taon? Yung anak mo? 3. 6 months pa lang. Okay? So tayong lahat, hindi natin alam kung ano mangyayari sa anak natin. Pero alam nyo, si Jesus, bago pa lang siya ipanganak, alam na niya kung anong gagawin sa kanya. Alam na niya na siya ay pinanganak upang mamatay para sa inyo. Wala nag-amen, no? Dito sa side na to, tahimik. Naintindihan niyo ba yung sinabi ko? Si Jesus ay nabuhay para mamatay. Ang sinabi ko dito, di ba? Si Jesus ay regalo sa atin. Ang tanong doon, parang ano yan eh. Kanina, di ba, nabigay ako ng konting regalo. Pero pag yung tao hindi lumapit sa akin, makukuha ba niya yung regalo? Hindi. So ang tanong dyan, niregalo si Kristo sa atin. Tayo ba, tinanggap na natin? Hindi pa. Di ba? Ilan sa inyo ang tumanggap na kay Jesus bilang regalo? Marami pa sa atin ang hindi. Sino sa inyo ang gustong tumanggap kay Jesus bilang regalo? Sino sa inyo ang gusto pero hindi alam kung paano mo tatanggapin? Kasi paano ko ba i-receive si God? Wala naman ditong, hindi ko naman ako nakakita. Ano ba? Rebulto? Iuwi ko sa bahay ko. Ganun ba ang pamaraan ng pagtanggap? Sino hindi alam paano tumanggap kay Jesus? Nalilito pa pagdating dun sa, ano na yon? So alam nyo, pero ayaw nyo lang. Teka. Kanina tinanong ko kung sinong tumanggap, konti. May mga nakita ko nagtaas ng kamay. Sino may gusto? Marami. Pero bakit hindi pa siya tinatanggap? Yan ang malaking katanungan. Kung tayo ba ay natanggap na natin ang regalo. Ito, ang pinalagay namin dito sa backdrop. Itong verse na to. Nasabi dyan, last week, sinabi ko sa inyo, God so loved the world. Ngayon, kinumpleto na natin. Ang nilagay na natin dyan, yung buong verse, sabi dyan, God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Hindi ko alam, yung mga ibang nagtaas sa inyo na gusto kong tanggapin si Jesus, dahil, kaya hindi nyo pa siya tinatanggap dati, dahil sa hindi nyo alam, or hindi pa kayo handa. May pagkakaiba dun sa dalawang yon. Kasi dito, kung babasahin natin, sabi dyan, kung tatagalugin ko siya, sabi dyan, for God so loved the world. Dahil mahal ng Diyos ang mundo. Kasama kayo doon. Nasa mundo kayo, di ba? Kasama kayo doon. Dahil mahal ng Diyos ang mundo, ibinigay niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yon? Si Jesus. Christmas. Para kung sino man ang maniwala sa kanya ay hindi masasawi kundi makatatamo ang habang buhay. Ang habang buhay, wala dito yan sa mundo. Ang habang buhay ay nasa langit, kapiling siya.
So ano ang kailangan nating gawin para makapiling ang Diyos? Ano sinasabi dito? Ano ang kailangan gawin para makapiling mo ang Diyos? Kailangan nating maniwala. Ngunit, huwag kayong magpapaloko dito sa salitang to. Yung sinasabi dyan na maniwala, hindi yan yung maniwala na, okay, alam ko ang Diyos. Si Jesus ay Diyos. Naniniwala ako, ibig sabihin nun, mapupunta ako sa langit. Baka magulat ka na hindi ka mapunta sa langit. At sasabihin mo, God, kala ko ba pag naniwala ako na ikaw ang Diyos, mapupunta ako sa langit. Pagka titignan mo ang word na believes dito, kung paano siya unang sinulat, hindi yan kaparehas ng alam. Dapat, nananalig ka na siya ang tagapagligtas mo at siya ang Diyos mo. Hindi pwedeng sabihin mong naniniwala kang Diyos yan, pero ibang klase ka pa rin pagka magmura. Hindi pwedeng sabihin mong Diyos mo siya, pero nagnanakaw ka pa rin. Paano kunyari, bukas malaman nyo na si Pinoy ay pupunta sa bahay mo para makikain doon? Imagine niyo yun. Si Pinoy pupunta sa bahay mo, dadalawin ka. Sabi niya, Anthony, bukas. Sabi niya, hindi, paano ba magsalita si Pinoy? Oh, Anthony, bukas, maganda ka. Dadalawin kita sa bahay mo. Kakain ako doon ng lunch. Anong gagawin mo ngayon? Maghahanda ka. Malamang, maglilinis ka ng bahay. Di ba? Anong iahain mo sa kanya bukas? Tuyo? Ha? Adobo? Yung ba, marunong ka ba magluto ng adobo? Masarap ang adobo mo. Sino dito nakakain ng adobo mo? Ano? Proof, masarap ang adobo. Matutuwa si Pinoy. We will give our best para kay Pinoy. Amen? Bakit? Kasi importanteng tao yan eh. Presidente yan. Pero isipin mo, pagka kunyari, ang Diyos, sinabi ng Diyos sa'yo, kasi ito yung essence nitong beliefs eh. Sinasabi niya sa inyo na, gusto kong dumalaw sa inyo. Gusto kong dumalaw sa puso mo. Ano kaya ang gagawin mo kung talagang naniniwala ka na dadalaw ang Diyos ay maninirahan sa iyong puso? Anong gagawin mo? Dapat, linisin natin yung puso natin. Dapat magsimula tayo na tinitignan natin yung buhay natin na ano ba yung mga bagay, Panginoon, na hindi mo kinakatuwa sa buhay ko? Ano ba yung mga bagay na gusto mong palitan ko? Have we ever done that? Nagawa na ba natin yun sa buhay natin? Na ano ba yung mga natanungin sa Diyos? Panginoon, ano yung mga bagay na hindi ka natutuwa sa akin? Handa akong i-give up para sa'yo. Alam niyo yung paniniwala dati, na akala natin, pag binabasa natin John 3:16, eto yun. Sabi dito, di ba kasi sabi, whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Yung believe na sinasabi nyo kanina, eto yun siguro. Ang nakalagay dito sa James 2 verse 19, you believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder. Ang ibig sabihin ng shudder, ano ibig sabihin ng shudder? Natatakot. Pagka narinig nila yung Panginoon, pangalan ng Diyos, natatakot sila. Pero yung mga demonyo ba, mapupunta sila sa langit? Hindi. Pero naniniwala sila. Kasi yung word na naniniwala dito, at saka yung kanina sa John 3:16, magkaiba yun. Yung kanina sinasabing John 3:16, mas mabigat yun. Hindi yun sa, God, naniniwala ako, nagdadasal ako every morning. Okay, pupunta ako sa langit. At alam nyo, hindi kayo mapupunta sa langit dahil lang sa kabaitan nyo. Hindi to pabaitan na pag marami kang ginawang mabuti, mapupunta ka sa langit. At the only thing na makakapagligtas sa inyo at makakapunta ka sa langit ay yung talagang totoong devotion mo kay God. At hindi hinihingi na lumuhod ka sa asin, hindi hinihingi na pagka April, magpapalo ka sa likod, hindi gano'n ang hinihingi niya. Ang hinihingi ng Diyos ay i-offer natin ang sarili natin. Do I hear an amen? May isa pa akong verse na gusto kong i-share.
Para sa iba sa atin, kung ganun ang pinaniniwalaan nyo na believe lang, basta maniwala lang kayo, eto, baka iba sa inyo magulat. Pagka kunyari ang Diyos, balang araw, pagdating ni Christ, kasi sabi, alam nyo ba, sabi sa Bible, paano darating ang Diyos? Ang Diyos daw, darating siya, makikita nyo siya sa ulap. So, pag marami kayong narinig na sinabi sa inyo na, mga kapatid, meron tayong bagong relihiyon dito, yung ating pong senior pastor, siya po ang Jesus sa panahon na to, bumalik na siya. Pagka yung taong yon ay wala sa ulap, hindi yan si Jesus. Kasi nakalagay sa Bible, very clear, na ang Panginoon, si Jesus, imimit tayo sa ulap. So pag yan wala sa ulap, hindi doon. So imagining na si Jesus, nakita nyo nasa ulap, and tatalon-talon kayo doon. Jesus, andito ako. Isa ako sa mga believers mo. Yan ang sasabihin sa inyo pagka hindi kayo totoong Christian. Sabi ni Jesus, I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. And napakasakit kung akala mo, ang dami mong ginawang kabutihan, nagbibigay ka ng charity, nagtayo ka pa ng simbahan para makatulong sa kapwa. Pero, kunyari ikaw, hindi buo ang pananalig mo sa Kanya, walang mangyayari sa inyo. Siguro I will end my message today kasi dapat maikli lang to kasi party to eh. Hindi naman to Sunday service. Ilan sa inyo ang mayroong kaluluwa? Taas ang kamay. Ilan sa inyo ang may kaluluwa? Sige, taas pa natin konti. Sige, para walang makakalusot. Lahat ng nagsasabi na meron siyang kaluluwa, tumayo. Lahat ng may kaluluwa, tumayo. Sino ang nagsabing wala siyang kaluluwa, tumayo? Walang kaluluwa. Alam nyo ang tamang sagot? Wala tayong kaluluwa. Wala tayong kaluluwa. Kayo ay kaluluwa. Hindi kayo merong kaluluwa, kayo ay kaluluwa na merong katawan. Sometimes nakakalimutan natin. Akala natin tayo ay nabubuhay at meron tayong kaluluwa. Balang araw, pagka namatay ako, magiging kaluluwa ako. Hindi. Kaluluwa ako na may katawan. Eventually, yung katawan ko mamamatay. Pero ang kaluluwa ko mananatili. Ang problema ng iba sa atin, tayo, nawawala sa isip natin na tayo ay kaluluwa. And karamihan ng ginagawa natin ay para sa ating katawan. Ano ang ginagawa nyo para sa kaluluwa? I think mas importante yan. So I'd like to end us in a prayer, especially para doon sa mga hindi pa tumatanggap kay Kristo. Pero ipapaalala ko lang sa inyo na baka akala nyo, pagka tumanggap kayo kay Kristo, magkakapera na kayo bukas. O kaya, pag may sakit kayo ngayon, gagaling kayo bukas. Or, pag wala kayong trabaho ngayon, next year, magkakaroon kayo ng trabaho. Hindi. Unfortunately, kahit gusto ko kayong i-guarantee na pagka weekly, nagpunta kayo dito sa simbahan na to, gaganda ang buhay, hindi po. Because kahit si Kristo, winarningan tayo. Ang sabi niya, alam nyo, pag nanalig kayo sa akin, ito yung warning niya. You will be hated by everyone because of me. Pero, sabi niya, pero, the one who stands firm to the end will be saved. Sabi niya, alam mo, ang buhay, mahirap. Mahirap. Huwag niyong kakalimutan na ang buhay ay pagsubok lamang. Huwag niyong kakalimutan yan. Hindi ko alam kung bakit talaga kayo nandito. Kung nandito dahil may problema kayo, naghahanap kayo ng solusyon. Kung nandito kayo dahil yung iba sa inyo may sakit na gusto niyong gumaling, you want to be prayed over, and yes, we can do that. Kung sakaling meron kayong gustong ipag-pray, pwede kayong lumapit mamaya. I'll pray for you. Walang kaso yun, although huwag kayong magagalit kung sakaling hindi tayo sagutin ng Panginoon. But the more we pray, the more God will answer. Na kung sakali man na yung sa mga pagsubok nyo, parang ang tagal-tagal na,
hindi pa kayo sinasagot ng Diyos, ito yung sabi ng Bible dyan, the testing of your faith produces perseverance. Perseverance. Minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na magdusa, maghirap. Dahil dito sa mga trials na to, pinoproduce na sa atin yung perseverance. Sino sa inyo hindi alam kung ano ang perseverance? Pagka tayo, nanalig tayo sa Diyos, hindi ibig sabihin, mawawala na ang problema. Hindi ibig sabihin, mawawala ang problema. Pero, bibigyan ka niya ng lakas para pwede kang magpursige. Para, pag dumating ka sa point na ganyan, ibubulong sa'yo ng Panginoon, sige pa, kaya mo yan. Hindi kita pinapabayaan. Nandito ako sa tabi mo. Kaya alam mo, maraming mga Kristiyano, mga pumanaw sila, yung iba namatay na. Hindi naman sila ginamot ng Diyos. Pero ang dami nagdasal sa kanila. Pastor, pero hindi sila gumaling. Namatay sila na meron silang peace of mind. Because alam nila, yung promise ng Panginoon is para sa mga tao na nagpupursige, makikita nila ang langit. Yung ibig sabihin daw ng pursige, pagpupursige, pag ikaw ay nagpatuloy sa isang action, sa isang gawain, kahit na marami kang mga pagsubok, or kahit minsan, parang walang sign ng success. Ewan ko kailan sa inyo may mga problema. Pero sana imbis na tumingin kayo sa kung saan-saan, tingin lang kayo sa taas. Diba? And gusto ko lang magdasal para sa inyo. Ilan sa inyo ang gustong tumanggap ngayon sa Panginoon? Na dati hindi nyo pa talaga natatanggap or dati hindi nyo naintindihan? Huwag nyo titignan ng mga katabi nyo. Huwag mo uudyok hindi nyo mga katabi nyo. Dahil gusto ko, kung ikaw, nararamdaman mo na tinatawag ka ng Panginoon ngayong gabing to, na sinasabi niya na, gusto kong maging aking ka ngayong gabi. Gusto kong maniwala ka sa akin ngayong gabi. Gusto kong makamtan mo ang peace of mind na sinasabi. Kung po pwede, lahat ng gustong tumanggap sa Panginoon, tayo ay tumayo. Yun lang may gustong tumanggap sa Panginoon ng tunay. Ulitin nyo lang yung aking sinasabi. Panginoon, ayoko nang maligaw. Gusto ko na magbagong buhay. Kay daming taon na wala ka, kung saan-saan ako naghanap ng kaligayahan. Ngunit alam ko, Panginoon, na ang pagmamahal sa iyo ko lang, Panginoon, makikita. Gusto ko nang ibigay ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo ko. I devote my life to you. Naniniwala ako na ikaw ay magbabalik. Balang araw, kukunin mo kami. At makakasama ka namin sa langit. Maraming salamat, Panginoon, para sa iyong anak. Na ibinigay mo sa amin upang mamatay para sa lahat ng aming mga kasalanan. Dahil kailanman, hindi ko kayang pagbayaran ang aking mga kasalanan. Mahal ka po namin. This we ask in Jesus' name. Amen.